tingin ko ang pinaka-importante ay yung kahirapan ng ating mamayan. Ang kawalan ng trabaho, ang mataas na presyo, ang kawalan ng pondo para sa ating kalusugan. Tingin ko yan ang mga bagay na yan ang dapat pag-usapan. At sa politika, dapat malalim na pag-usapan ang tungkol sa political dynasty. Dahil alam nyo, tingin ko karanasan ko sa 38 years kong paglahok sa politika sa lansangan, ang punot dulo talaga ng problema natin ay nililikha ng political dynasty na nakapwesto sa tuktok ng ating gobyerno. Yung trapo, dynasty na gumagawa ng mga batas, patakaran, program, budget na para sa interes ng iilan at hindi ng buong sambayanan. Against po kayo dun sa political dynasty at talagang isa yun sa inyong mga advokasya, no? So, paano po ang strategy nyo? Kasi paano mapapasa yung ganyang bill? Kasi nga, sila din naman ang umuupo doon. Ano po dapat ang solusyon? Paano po ang atake po ninyo doon? Ang una, itong ginagawa namin ni Atty. Luke, na talagang binubulgar namin, anong klaseng politika mayroon tayo? At ito ang totoong dahilan kung bakit ang ating mga batas, mga programa at patakaran ay pabor doon sa mga mayayaman, sa malaking korporasyon at sa mga trapo sa ating gobyerno. At ito yung unang kinakailangan maintindihan ng ating mga mamayan. At ipaunawa sa mamayan na ito'y bawal sa konstitusyon. Bawal! At huwag na sila magpalusot na sasabihin walang enabling law. Ang hinahabol sa enabling law ay anong degree ng political dynasty ang bawal. Sa konstitusyon mismo, bawal ang political dynasty. At ang ibig sabihin nun, yung mag-ina, magkapatid, mag-asawa, ay bawal. Yun ang dapat maintindihan ng ating mga mamayan para mabulgar na itong mga political dynasty ay nagpapalusot lamang. Ngayon, yun ang unang atake. At ang pangalawang atake, naglulunsad kami ngayon ng kampanya ng papirmahan o tinatawag nating People's Initiative. Yan ay inilulunsad na namin ngayon. Nagsimula kami sa Bohol at ilalarga namin na kuhanin ang pirma ng 3% sa minimum ng ating mga botante para magkaroon na ng sariling batas na hindi dadaan sa Kongreso at sa Senado once na matapos at ma-verify na ito'y authenticated na mga pirma. Dahil hindi nga talaga pwede sa Kongreso Dahil 67% to 70% ng mga congressmen ay dynasty. Mas mataas sa Senado. Ang ating presidente at vice president, parehong dynasty. Kaya hindi talaga magkakaroon talaga ng enabling law na sa kanila magmumula. Kinakailangan papirma ng tao, ng mga botante, parang people power ang ating gawin. Teka, 3% People's Initiative and then sandi diretso yan, Calyodi. Diretso na yan. Verification COMELEC. Anong COMELEC? Para i-verify kung authenticated ang mga pirma, then hindi na nadaan sa Kongreso at Senado. Yan ang isang paraan para kapag ang isang panukala ay ayaw talagang lumusot sa Kongreso dahil kontra sa kanilang interest, pinapayagan yung People's Initiative bilang isang paraan para paglikha ng batas. Calyodi, sige, may follow-up? Hindi, nag-wonder lang kasi ako dahil of course yung kanina yung kinikriticize ni Calyodi na mga sumasayaw, kumakanta, nagbabangayan. May mga ganun na gumagawa, sila yung mga nasa unahan ng survey. So, how will you convince the people na, teka lang, tingnan natin yung mga plano nitong mga to, hindi lang puro sayaw at kanta. And how optimistic are you na kaya nyong sumampa dun sa numero given na, well, obviously, malaki yung kanilang mga makinarya? Ang 3% Hindi naman 50% ng mga botante. Kundi 3% to 10% lang ang kailangang kunin. Kaya yun ay kumpiyansa kami na may ganong bilang ng mga mamayan na nagre-reject sa political dynasty, lalo't yan ay nakasulat na sa ating konstitusyon. But in terms of vote, Calyodi,
paano mo gagawin na i-translate sa mas malaking bilang ng boto ngayong midterm elections yung mapupunta sa inyo, considering po na kapag pinagbasihan natin yung mga recent surveys, yun pong mga sinasabi natin ng mga nagbabangayan, kumakanta, sumasayaw, yun pa rin yung nasa taas ng Ibang survey. bagay pa yung sa boto. Ang akala kong pinag-uusapan muna natin, yung paano lulusot yung People's Initiative. Kaya yun ay madali dahil 3% to 10% Yes. lang. Ibang bagay yung boto, kung mananalo kami ba, yung gano'n na tanong. Uphill battle talaga ito, yun sa amin, na mga kandidato na galing sa sektor, mga manggagawa, walang pera, hindi sikat na mga kandidato, talagang ito ay challenge sa aming lahat. Pero hindi namin aatrasan itong labang ito dahil tama yung aming nilalaban. Tama yung aming plataforma. At tingin namin, bulok yung mga nasa gobyerno ngayon. Dahil mismong walang plataforma, tatakbo, walang plataforma. Pag tinanong mo, anong plataforma mo? Wala. Bakit ka tatakbo? Tatago sa kasikatan. Tatago sa karamihan ng pera. Dadaanin sa dami ng poster. Dadaanin sa dami ng TV ads. Doon na lang kukunin para makapwesto sa gobyerno. Parang lalabas indirectly. Binibili ang pwesto sa gobyerno. Magpapakawala ng bilyon na pera para lang makapwesto sa gobyerno. Anong klaseng gobyerno magkakaroon tayo? Ito ba'y gobyernong maglilingkod? O gobyerno na pamumunuan para sa kanilang mga personal na interest at yan ang nangyari sa ating pamahalaan? Kalyodi, yung sinabi niyo po kanina no na dapat mga issues na pinag-uusapan, very big ngayon na issue yung taas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. At sinabi niyo na po sa isa sa mga interviews niyo na paulit-ulit sila nandiyan sa Senado, wala naman silang nagagawa. Ano po ang inyong magagawa, especially dito sa kahirapan, presyo ng mga bilihin? Malalim yan, ano? Hindi makakayang Hindi overnight. Hindi overnight, no? Oo. Dahil malalim na yung inabot ng ating problema sa isyu Pero ng kahirapan. what steps will you Pero ang unang step, dapat magkaroon talaga ng trabaho yung mga manggagawa. Maraming mga manggagawa walang trabaho. At ang pinakamabilis na paraan, magkaroon ng public employment. Yung gobyerno mismo, i-absorb niya yung mga manggagawa hanggat sa abot ng kanyang makakaya na magkatrabaho. Dahil ang daming kakulangan pa na pwesto sa loob ng gobyerno. Sa teacher na lang, ang laki ng bilang na kailangan. Nandiyan ang mga 90,000 na mga na teacher na kailangan. Yung mga non-teaching na personnel, ang daming kailangan. Sa DPWH, ang daming kailangan. Public employment, yung paggawa ng bahay ng mga maralita natin, itulak natin yan para na magkaroon ng bahay yung 6.5 million na mga mamaya nating walang kasiguruhan sa pababahay dahil nakatira sa mga lupang hindi kanila. Yung informal settler. Yan ay target ng gobyerno. Pagpursigihan natin yan. At yan ay magkikreate din ng employment. Magkikreate ng employment and at the same time, magkakabahay yung mga mamaya natin o pamilya na walang bahay. Sa long range, sa long run, i-develop natin yung ating agriculture. Kasi yun ang potential natin eh. I-develop natin, pondohan natin, huwag natin bawasan yung pondo ng agriculture. Palakihin natin, triplihin natin, at suportahan natin ang mga magsasaka. Yes. Pag umunlad yan, magkikreate ng trabaho at hindi maglalayasan yung mga anak na magsasaka sa bukid. Paunlad natin ang sarili nating industriya. Hindi po pwedeng lahat ng yaring produkto na kailangan natin ay i-import natin. Mababaon sa utang dahil laging talo tayo sa trade. Lagi magki-create ng trade deficit. Kasi ibebenta yung raw materials ng napakamura, bibili ng China, pag nagawang bakal, bebenta sa atin ng napakamahal. Talagang malulugi tayo.